Ikalima ng Hunyo, taong 1940. Minamahal kong Dadang. Isang mapagpalang araw sa'yo, mahal ko. Naway nasa mabuti kang kalagayan habang binabasa mo ang liham na to. Walang araw na hindi ka naging laman ng aking isipan. Sa kabila ng init ng panahon, ay tila kasing lamig ng Disyembre ang aking puso dahil wala ka sa piling ko. Wala nang mas lalamig pa sa labis na kalungkutan na aking nararamdaman. Habang sinusulat ko ang liham na ito, ay kasalukuyan akong narito sa ating tagpuan. Bawat araw ay hinahanap-hanap ka ng aking puso, nang umulila sa mga yakap at halik mo. Tuwing pumupunta ako sa ating tagpuan, palagi akong nananalangin ng isang himala mula sa may kapal, na sana'y dumating ka, magsapit ng dapit hapon. Ang aking liham sa pag-ibig ko, di hayaan na mag-isa ka sa kahit na ano. Ikalima ng... Wait lang, natataranta ako. Wait lang, Julissa. Wait. Hello guys, good evening. This is Sophia at nandito tayo sa ating live para sa tuwing dapit hapon ni Juris Angela kahit hindi na dapit hapon at gabi na. Good evening. Kumusta kayo? Nasaan kayong lugar? This is Sophia at ako makakasama ninyo tonight as a host. Wala kayong choice. Ako lang wala ka sa loob mag-host. Pero ayun, gusto ko muna bago natin anuhin ang ating guest, i-welcome ang ating star for the night. Mag-comment muna ako nasaan kayo ngayon. Ayan. At kung excited kayo kasi this book will be released during Manila International Book Fair. So, ito ang aming offering from Lovers of Pages. Kaya ayan, comment lang kayo kung nasaan kayo ngayon. Ayan. At kung excited kayo dun sa upcoming na release ng book. Kasi magko-cover reveal tayo tonight. Cover reveal, pre-order, at maririnig nyo ng buo yung letter ni Lolo Badong. Kaya tayo nakaliham mode ng SB19 kasi I think it's the perfect song para dun sa story. Specifically dun sa letter part. So, ayan, ako excited akong i-share. Pero, syempre, bago yan, ayan, i-welcome muna natin lahat ng nanonood tonight. Pati yung mga magti-team replay. Comment lang kayo. At hindi na ako magtatagal kasi I'm sure excited na rin kayong makita ulit ang isa sa ating mga authors. At thankful kami kasi pinili niya ang Lovers of Pages para i-publish ang kanyang latest book. So, hindi na ako magtatagal. Let's welcome Juris Angela. Hello. Hello, Juris. Hi. Ayan, kumusta naman ang gabi mo? Okay naman. Batiin mo muna yung ating mga viewers. Hello, viewers. Hi, fans. Ayan. Sobrang nakaka-excite to. Kasi, gaano katagal mo na tong pinaghirapan? I mean, gaano pa katagal tong concept na to? 10 years. 10 years? Oo, Bigyan mo naman kami ng background. Kasi nag-start yung idea dahil meron akong yung second series ko, yung Car Wash Boys. And then, part siya ng si Lolo Badong at si Lola Dadang, part sila ng supporting characters ng series. Bali, from book 1 hanggang book 12, nag-exist sila sa kwento. And then, after lumabas ng lahat ng book 12 books, naisabi ko kay Miss A, yung editor ng Car Wash Boys, sabi ko, go kaya ng love story ni si Lolo Badong at si Lola Dadang. Ano lang yon, parang idea lang yon. Pero, hindi ko pa siya nabuo, ang tagal, pero hindi na wala sa isip ko. Parang every now and then, alala ko ganun. Just recently, few years ago, doon ko palang nabuo lang
paunti-unti yung plot hanggang itong few months ago, nabuo ko na sa lagdagan siya, na-finalize ko na talaga. Na-pressure ka na. Oo! Nakakaloka. Grabe. Pero nakaka-excite. Bigyan mo naman kami ng background. Since mga lolo't lola na sila, syempre, iba yung setting ng story, tama? Oo. Saan yun? Ano na? Ayan, sige, tuloy mo lang. Hindi, ayun. Ang setting ng book kasi, yung timeline ng book, nag-run siya from before, during, and after World War II. So, madugo ang research talaga. Ilang buwan ako nag-research, I swear. Maduguan ng ilong. Oo. Talaga, sabi ko, may naalala naman ako sa mga pinag-aralan ko sa history ng elementary at high school ako, no? Pero i-review pa. Ayun, and iba ang medyo mahirap siyang gawin. Actually, hindi medyo, mahirap siya talagang gawin. Sa lahat ng librong na isulat ko, ito ang pinakamahirap talaga, I swear. Ano pa yung oo. Kasi hindi siya hindi siya sa panahon natin. Oo. Iba yung pananalita nila. Kailangan nanood ako ng mga movies na 1940s. Pero ang nakakatawa doon, kung paano tayo magsalita, yung tono ng boses natin, gano'n din naman sila magsalita noon. Kaya lang, mas malalalim lang yung mga words nila. Tsaka maindayog. Tama ba ako yung term? Maindayog siya. Para Oo, may sila, parang, ano ba sabihin yun? May punto sila na may tono, hindi punto, may tono yung boses nila pag nagsasalita sila. At kala mo tumutula, ayun. True. Para silang tumutula. Na-try mo ba na habang sinusulat mo, ka rin? Ay, oo. Yung lalo pag nire-read ko yung binabakread ko yung latest chapter na sinulat ko. Oo. Pag binabasa ko siya, may tono din yung boses ko. Grabe, nakakaaliw. Isa to sa pinakamahirap gawin kasi ako na-try ko rin na magsulat ng medyo historical fiction. Spanish era naman. Tapos Bohol, lakas ng loob ko, di ba? Syempre iba yung dialect nila doon. So, madugo siyang gawin. So, yun, hindi ko natapos. Kaya congratulations kasi natapos mo siya. Ayun. Meron tayong isa dito. Hello, andito si Rinalyn. Hello, Rinalyn. Boy, Rinalyn. Yung McDo natin. Grabe. Sana pala mag-invite tayo ng reader, no? Na makakaano natin dito, maka-interact. Pwede ba si Rinalyn umakyat? Chismisan tayo. Para si Rinalyn kasi, matagal mo ng reader, no? Ever since ba? Reader mo na siya. Ayun. Para baka may i-reveal ka dyan na chika. Kasi hindi natin makainis hindi tayo maka-intriga kasi obviously, kwento to ni Lolo Badong at hindi naman pwedeng tanungin kita kung may kinalaman ba to sa buhay mo, Char. Pero based ba to in real life? Hindi. Or lang talaga, based lang talaga sa story? Aside from yung, aside from yung World War II, yun, aside from that, yung lahat ng kwento fictional. Grabe. Ito, andito si Agarin. Ayan, ngayon pa lang sila nagpapasukan. Si Irene Tumarong. Hello. Ayan, welcome sa ating live. Ayun. Pero bigyan mo kami ng background pala about writing. Kung ka ba, reader ka ba nung nag-start? Ano yung mga hilig mo? Nag-start akong mangolekta ng PHR books noon around 2008, aray ko, yung edad. 2008, sa Precious Pages Magazine. Naging close kami ni Melody, yung nagbabantay doon. Tapos sabi sa kanya na, nagsusulat din ako. Sabi ko gano'n, pero libangan lang, yung literal na sulat sa notebook. Ate ko, hindi ka magbasa. In-encourage niya ako. Tapos yun, nagpasa ako. Si Melody pala ang salarin. Hello kay Melody. Oo. Ba't sa Pasig, malapit ka lang doon? Sa Buting. Yung mismong tanang ko na tinitirang ko, na nasa libro, yun, doon ako mismo nakatira dati. And then, ayun,
sinulat ko nga yung first book ng Tanang ko Boys, and then pinasa ko. Pinasa ko lang yun na hindi ko nga alam na may bayad eh. Hindi ko alam na may bayad, I swear. Tumawag pa sa akin yung editor ko, sabi niya, kailan mo ko yung check? Ay, may check po ba? Nakakatuwa, no? So, yun. Nagpasa ako noon na nagpasa ako ng for the sake na gusto ko lang maging libro yung sinulat ko. Hindi ko alam na may bayad. Uy, gosh, samantalang ako mukha akong pera noon. gusto ko talaga magsulat for the money. Char. Ambisyosa na. Pero nakakatuwa yung gano'n, no? Gusto mo lang talagang mag-submit. No expectation. Sabi ko nga kahit isang libro lang eh. Makita ko lang yung pangalan ko dun sa bookshelf sa National Bookstore eh. Tapos na. Nakakatuwa. Tapos ngayon, ayun na nga siya. Pero reader din ako nung bago ko magsulat. Binibili ko yung mga libro mo, ni Ate Sonia, ni Ate Jasmine. Ayun yung binibili ko na. Kasi ang hirap pag naglilipad kami, ang hirap bitbitin, binenta ko na. Totoo. Mahirap siyang anuhin. Hindi katulad ngayon na mga naka-up na ang lahat. Oo. Totoo. Pero iba pa rin yung feeling, no, na you have physical book. Diba? Nakakaano pa rin. Mas masarap pa rin yung may nakahawakan. Hinahanap mo pa rin yung amoy ng pages ng libro eh. Totoo. Diba? Tapos ano yung mga inspiration mo when you write stories? Minsan nanggagaling sa kanta. Minsan nanggagaling sa tao. Minsan nanggagaling sa preaching ng church. O diba? Ang daming pwedeng inspiration. Ano yung usually kanta na pinakikinggan mo na nag-inspire sa'yo pag nagsusulat ka? Depende. Kasi ako, ang unang nagugustuhan ko sa kanta yung melody. Kahit na kahit yung lyrics wala, hindi na ito sa akin, kahit ano pa yung lyrics niya, basta maganda yung melody. Kapag nag-strike sa akin yung melody, papaulit-ulitin ko na yun. Merong isang kanta yung K-pop group na 70, merong isang kanta sila na pinapaulit-ulit ko. Last year nag-number 1 siya sa yearly Spotify ranking. Ganon. Tapos paulit-ulit mo lang siya. LSS lang. Oo, at paulit-ulit, ilang buwan ko siyang pinapagod. Grabe yung ilang buwan, Tapos pag nagsusulat ako, yung concept nung nusulat ko, at saka yung lyrics ng kanta, match, okay ka. Nakakatuwa. Spotify sa akin. Ano pa yung mga songs na, kasi alam ko K-pop fan ka, pero aside sa K-pop, at sa BTS, ano pa yung mga trip mo songs? R&B, kapag namimiss ko ang Linkin Park. Ay. Tapos, ano pa ba? Usually pop. Nasa pop ballad ako. Pero pag nagsusulat ako, ballad talaga pinapakinggan ko. Depende. Kapag nagsusulat ako ng action, nakikinig ako ng mga, alam mo yung background music na pang-action. Kapag medyo thriller, yung medyo nakakatakot. Ganun. Dito sa tuwing dapit hapon, ano yung mo? Ano yung gamit mo? Ano yung music na pinakikinggan mo? Yung original version ng Saan Ka Maroon. Mga tipong sa kabukiran, ganyan. Oo, totoo. Totoo yung pinapakinggan ko yun. Tapos pag nung bandang ending na yung sinusulat ko, tapos pinapakinggan ko yung Saan Ka Maroon, umiyak talaga ako, I swear. So, dapat pala yan yung mga i-recommend na pakinggan. Dapat pala magka-playlist ang Ako kasi gano'n, oo. Hindi ako makapagsulat nang wala akong naririnig na music. Oo, actually ako depende talaga sa mood din. Pero yun nga, nakakatuwa. Dapat pala i-reveal mo sa amin yung yung what do you call this? Yung playlist mo. Yung playlist ko, halo-halo. Merong Tagalog songs, may OPM, may English, may K-pop. Baka madagdagan siya ng Chinese song ngayon. Chinese? Oo, yung Hidden Love. Oo, dahil sa C-drama ba to? Oo. Yung
ulit ko video na pinaganda kasi nung soundtrack ng drama. Super. Nakakatuwa. Diba? Na-imagine mo ba before, nung nag-ano ka, na makakapagsulat ka ng ganitong story? Yung medyo sinauna, ganyan. Hindi. Hindi ko alam na matutuloy itong kay Lolo ba? Doon hindi ko talaga Na-pressure ka lang. Ako na salary. Na-pressure ka. Alam yung original plan ko dito sa tuwing gabi hapon. Slow writing siya. Dadahan na natin ko. Kasi nga, alam ko nga na mahirap yung haharapin ko. July 2. Kaya mo ba nung second week ng August? Tatawag tayo. Kaya mo ba ng July 31? Sige, kaya. Nailaban naman, di ba? Nakakatuwa. Grabe. Ang galing. Diba? Kasi hindi naman madali. Hindi madaling magsulat. Lalo na yung ganyan. Totoo. Inabot diba? Ako, it might take years bago ako makapaggawa ng ganyang klaseng kwento kasi research pa yan. Mm-hmm. Diba? Tapos, yung mga sinulat ko, eto pa nga. Yung buong, pero ano to, aside from this, ano to, dahil nakatapos ka, may plans ka ba na maggawa pa ulit? ng ganitong makadugo utak na kwento? Ako meron pa. Pero actually nauna yung dapat pangalawa kong isusulat to yung kay Lolo Badong. Meron pa dapat mauuna yung ang title nun, Ang Liham ni Andres. Ano siya? Spanish era naman. Time travel. Ay, palaban. Napagit mo pa ko yung sa dati. Grabe. So, teka, check natin yung mga nandito pang iba. Hello kay JC. Ayan, teka lang. JC de los Reyes. Kay Madam Malu, hello, good evening po. At kay Urshal. Ayun. May mga tanong ba kayo kay Juris? Dali, grill natin siya bago i-grill natin siya. Uy, patingin naman nung nasa likod mo. Pwede ba yung ipakita? Oo, yung painting. Wala kang choice. Ayan. Nasaan na? Ayun. Di ba, pinatayo kita tapos papadiscuss ko sa'yo. Sige, lapit ka na ulit. I-ano mo na rin sa amin. Kasi feel ko yung tuwing dapit hapon. Although di siya dapit hapon. Pero di ba, parang ganyan din yung setting nung sa'yo. Yung story mo, dyan din. Parang bukid style. Gawa po yan mismo ni Juris. At kinalaman dyan yung ating mga revelation tungkol sa libro niya. Ayun. Ayun yung nakakatuwa. Ayan si Regine, hello. Ayan, taray daw. Nakakatuwa kasi alam nyo medyo mag-spoiler ako although mamaya as much as possible if our writers meron silang artistic side, ayan. Like si Juris, like si Sonia, lagi ko talaga nire-recommend na you create something na related dun sa talent mo para ma-showcase mo, diba? Nahihirapan yan. Di ba, Jury? So, nakaraan pa ako, ni-encourage ko talaga sila na pursue nyo yung ibang passion ninyo para kapag nabubuwang kayo sa pagsusulat, meron kayong ibang, alam mo yun. Yung painting na to, yung malaking painting na yun, sa tito ko yun, pinagawa niya sa akin na kinontrata niya ako noong 2021. After few months, nagka-COVID ako, hindi natuloy, tapos na pending. Few months ago. Hindi na niya kinuha? Hindi. Kukunin niya. Nasa Dubai kasi siya. Maganda naman. Kaya, oo, super Sabihin ko pa man pag di niya kinuha, ibenta mo na. Ano yan? Tawag dito commission yan. Walang choice. Diba? Tapos, anong pa? Ayan, mabibitin tayo. Pero nakapagsulat ka na ba ng story na based sa love life mo? Story time. Ha?
Wala naman akong love life. Hindi naman yung current, yung mga nakaraan mo. Yung mga hinanakit. Kasi pag nagsusulat ako ng libro, meron siyang small snippets ng past ko. Either pangalan ng ex ko, na ginawa kong kontrabida, or mga yung mga small pangyayari na event na alam mo yun, na pwede na bagay naman sa sinusulat ko, bakit hindi? Ganun. Pero yung sabihin love life, parang wala akong happy ending kapag ganun eh. Talaga? I mean, wala pa. Okay. Ay, ayoko mati ka na ako magtanong tungkol sa medyo personal. Wala, yan, bad vibes ka doon eh, kaya hindi ko na itatanong. Ayan, teka lang ha. Sandali. Ako, kasi inaayos natin yung date ng pre-order. Sige lang. Oo. Teka lang, saglit. Ayun. Kasi i-announce natin to later. Anong date na ba ngayon? August 19. Nakaka-pressure na. Kinakabahan ka ba? Kasi MIBF, mo to, tapos first, although, nakapag ka naman na dati ng big books, diba? Pero sa Yukioto, yung Yukioto ba, may ngayon? May sarili silang booth? Hindi ko sure. Kasi ano lang naman ang Yukioto eh. Email lang kami, pero yung ganito na personal interaction wala. Oo. Ayan, teka lang. Nakaka-excite. Ako yung excited. Pero bago natin simulan ang lahat, ayan, andito na si Sir Rex at si Shaj. Hello kay Shaj. Si Don Rex. Hindi na pa kami nagkahatarantahan dito. Ayan. Magre-ready na tayo. Sino yung ready na for the Ako nung nakaraan ko pa to gustong i-present eh. Na-excite na ako. Pero ipe-prepare. Give me a few seconds lang. Ano ba yan? Siyempre yung letter ni Lolo Badong. Bakit ako? Naiiyak ako palagi dyan pag pag binabasa ko eh. Ayan. Mag-ready na tayo. Sino excited? Excited ako. Oo. Ako umiyak ako dito nung ginagawa ko. Tapos, ngayon pa lang napapasalamat na ako kasi hindi mo ako kinontra nung ginagawa tong video na to. So, sa mga 18 dyan, mag-ingay. Kasi sabi ko nga sa'yo, pag nung pinasa ko, ayun na bahala sa iba. Oo. Wala man choice eh. Babrasuhin kita. Hindi na ako ganun ka-artistic. Ayan, ready na tayo. Pero hindi ko masyadong aalisin yung ni Juris. Gusto ko makita yung mga reaction niya. Pag umiyak to, kantsawan yung iiyak na yan. Ready na? Ready na ba lahat? Pati tissue. Kinakabahan ako. Pilitaw mo. Ready ka na tissue mo. Dali na. May panyo ako dito eh. So ito, bigyan mo muna kami ng background pero medyo makapaghanda ka. So itong next na ipepresent natin is letter ni Lolo Badong. Ni Lolo Badong. Yes. Kay Lola Dadang. Ayan. So imagine niyo na lang kung Imagine niyo si Lolo Badong parang yung itsura niya parang yung batang Eddie Gutierrez. Kung kilala niyo si Eddie Gutierrez, di ba? Tapos yung itsura ni Lola Dadang parang batang... Dapat pala naggawa tayo ng natin. Sa susunod na live. Pero gano'n. So, gano'n yung mga itsura nila. Basta mga sinauna. Pero heto na, mag-iyak na tayo. Ako agad na unang iiyak. Una na kita. So, let's go. Teka lang. Ilakas natin ng todo yung volume para masaya. Ikalima ng Hunyo, taong 1940. Minamahal kong Dadang. Isang mapagpalang araw sa'yo, mahal ko. Naway nasa mabuti kang kalagayan habang binabasa mo ang iyong na to. Walang araw
na hindi ka naging laman ng aking isipan. Sa kabila ng init ng panahon, ay tila kasing lamig ng Disyembre ang aking puso. Dahil wala ka sa piling ko. Wala nang mas lalamig pa sa labis na kalungkutan na aking nararamdaman. Habang sinusulat ko ang liham na ito, ay kasalukuyan akong narito sa ating tagpuan. Bawat araw ay hinahanap-hanap ka ng aking puso. Nang umulila sa mga yakap at halik mo. Tuwing pumupunta ako sa ating tagpuan, palagi akong nananalangin ng isang himala mula sa may kapal. Na sana'y dumating ka, magsapit ng dapit hapon. Ang aking liham sa pag-ibig ko, di hayaan na mag-isa ka sa kahit na ano. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Ligaya ng aking mundo. Kamusta ka na, mahal ko? Kamusta ang araw mo? Pinagbubuti mo ba ang iyong pag-aaral? Ako naman ay nasa maayos na kalagayan, kaya't hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Napala ako ngayon sa bukid. Nagsisimula na kaming pagtanim muli ng mga palay. Nakakapagod at sadyang masakit sa likod. Ngunit sa tuwing naiisip kita, nawawala ang aking pagod. Nangangako ako na magkatrabaho mabuti sa bukid at sa talyer. Mag-iipon ako para sa ating kinabukasan. At para balang araw ay naiharap kita sa altar. Gagawin ko ang lahat para lamang maging karapat-dapat na lalaki na maaari mong ipagmalaki sa iyong mga magulang. Hintayin mo ako, mahal ko. Isang araw ay luluwas ako sa Maynila para dalawin ka. Maglalakbay ako kahit gaano kalayo. Makita lamang kita. Kalakip nitong liham ay ang aking larawan. Sinamahan ako ng aking mga kaibigan sa bayan para magpakuha ng litrato. Nang sa ganon ay may padala ko sa'yo. Upang sa tuwing nangungulila ka sa akin, ay maiibsan ito kahit papaano kapag tinignan mo ito. Hindi na ako makapaghintay na muli ko masilayan ang iyong kagandahan na bumihag sa aking puso. Mahal na mahal kita, dadang ko. Hanggang dito na lamang at maghihintay ako ng iyong kasagutan. Nagmamahal, Badong. Taong 1941, nang masilayan ni Badong sa unang pagkakataon na magandang mukha ng dalagang tila tayo sa kanilang baryo. Pag-ibig sa unang pagkikita. Hindi ninisan ng dalagang iyon ang kanyang isipan. Nang ipagtanong, nalaman ng binata na anak pala ito ng gobernador ng kanilang probinsya. Dadang, iyon daw ang pangalan ng magandang dalaga na iyon. Inakala ni Badong hanggang tingin lamang mula sa malayo ang maaari niyang gawin. Ngunit tila ang langit na mismo ang gumawa ng paraan para sa kanila. Sa isang pagtitipon, nagkaroon siya ng pagkakataong magpakilala kay Dadang. Hindi akalain ni Badong na ang dalagang tila kay Hinhin ay isa pa ng palabiro at masayahin. Hanggang ang simpleng pag-uusap ay nasundan ang unang lihim na pagkikita. At iyon ay nasundan pa na nasundan. Hanggang sa ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa malalim na pag-iibigan. Ngunit isang hamak na magbubukid lang si Badong kumpara sa pamumuhay ng pamilya ni Dadang. Wala man siyang maraming salapi, ngunit may pagmamalaki naman niya ang pagmamahal para kay Dadang. Pero hindi sapat iyon para sa gobernador. Nang malaman nito ang lihim nila, agad ito nilayo si Dadang. Dahil sa isang mabuti at mapagkakatiwalaang kaibigan na namasukan sa gobernador, nagawa nilang planuhin ang kanilang pagtatanim.
Kumusta naman ang experience, ang listening experience niyo? At ito ay dinub ni, teka lang, nakalimutan ko yung name. Wala sa mga ko ni ano nito. Siglet, hanapin ko lang. Kasi pinaano natin to, syempre i-recognize natin ang ating voice talent. Pero grabe, kumusta naman yung experience ninyo? Isutuloy ako. Ikaw muna, Juris. Ay! Hindi pa nag-yan! Grabe. Ano sobrang umiyak yata yung ating doon. Ilang beses ko pinaulit yan. Ilang beses natin pinaulit yan, pero nakuha naman yung effect na gusto natin. Pero super, I love the letter. Napaka-heartfelt. Nakakakilig yung makakuha ka ng letter from someone. Ayun, kay Mike, thank you to Mark Cyril Tombado sa ating voice talent. Muna, i-recognize muna natin ang mga credits. At SB19 Sliham. So, kung hindi pa nyo pa naririnig, ito yung super haba nilang kanta na iniiyakan ko kada concert. So, talaga sabi ko, bibigay ko lang kay Juris tong kantang to kasi very, very perfect dun sa niya. Ang ganda, yun din ang nagustuhan ko. Perfect yung liham talaga dun sa, yung tulad ni Lord pa dun sa background music. At saka ang lalim kasi ng mga Tagalog din nun. Pag nga pinaparinig namin yung sa casual, sabi niya, ano yung pagpapagal? Malalalim kasi yung composer niya si Pablo sa Caviteño, so medyo malalim yung mga Tagalog nila. Which is nakakatuwa for a young generation na makarinig tayo ng ganitong music at makabasa tayo ng ganitong story na 'di ba? We go back to our roots. Kaya ayan, guys. Hindi pa daw to yung official Ay, hoy, pag hindi nyo ginamit yung Liam sa official trailer, tandaan mo, Rex, ha? Ay, magbabanta na talaga ako. Mag-usap kami, char. Ayan, nagandahan si Sheila May Villano Carillo. Super nice naman kasi talaga. Diba? Ang ganda rin nung letter. Sobrang na-imagine ko siya na habang binabasa ni Lola Dadang, nakatingin siya sa sunset, sa ilalim ng puno. Ako inalungkot. Ano ba? Bakit kayo nananakit? Actually, medyo bitin nga yung na yun yung teaser. Kaya natin yung official trailer na tumapos sa kanya. Doon. Pero grabe. Ako, Juris, napaka-emotional ko nung ginagawa yan. Ayan, meron pa daw isang video, so we will release that next time. Yung isang video. Nung sinusulat yan, umiiyak din ako eh. Hindi ko alam kailan beses ako umiiyak dyan sa libro na yan, kasi sinusulat ko. Medyo bitin yung natin kasi hindi natin na-discuss dun sa teaser yung World War II itself. Diba? Ayan, sabi niya mapanakit na naman. Oo na kung may mapanakit na writer dito kasi. Pero sobra nakakatuwa na magkaroon ng ganitong, kasi mahirap siyang gawin. Diba? Mahirap na magsulat, pinahirapan mo pa yung buhay mo, pero na-accomplish naman. At saka maraming nagsusulat kasi ng historical, hindi nila mapangatawanan. Pero ikaw, alam ko naman may tiwala ako sa'yo, makakareer mo to. Diba? Na yung I forgot na, is that etymology or I forgot. Basta may mga certain words kasi na ginagamit sa mga certain time. So ayun, there are some writers na hindi nila mapangatawanan to, pero ako nung binasa ko yung letter pa lang, approved na. pag nung sinusulat ko nga siya, naka-open lagi yung Google. Lagi ako naka-open sa translation ng kung meron bang mas malalim na Tagalog sa ganitong word. Oo. Pero like if you're gonna write, alam mo yung UP na dictionary, wala pa yatang online nun. UP dictionary na makapal, baka sa MIBF meron. Maganda, you have that one in handy. Yung tatay ko kasi nasa kanya yung akin. Tsaka sa national, meron siya. Luma na siya, pero kasi yun yung mas ma-appreciate mo, yung mga lumang dictionaries. Diba? So, ayan, ang ma-advise ko sa mga iba pang magsusulat nung ganitong klase ng kwento. Diba? Research talaga is the key. Oo, research talaga. Bago mo simulan yung ganitong klaseng kwento, ready ka.
Ito bang ano na to? May mga pinagbasihan ka, like kwento ba ng lola mo nung panahon ng Hapon, ganito yung experience nila? Wala naman, pero meron ako isang pinanood na movie, yung kay Judy Ann Santos, yung Ice to Mass. Ah, okay. World War II din yung concept niya. Medyo may, hindi eksaktong base, pero may pinagbasihan ako mga ilang eksena doon. Kasi yun yung time na nangangapana ako talaga. Doon ako talagang ang nahirapan ako nung yung start ng kwento, tsaka yung papasok na yung World War II. Doon ako nahirapan dahil. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung kwento na ang timeline ay 1940. Hindi ko alam kung paano ko ipapasok yung World War II talaga. Kaya nga, sabi ko nung pagkatapos isulat to, kung may mga writers na magsusulat ng historical, dapat prepare talaga. Very, very well researched dapat kayo. And hindi nyo man masunod yung outline ng story nyo, yung exactong scene, at least meron kayong idea. Diba? Ngayon pala kinakongratulate na kita, pero heto na. I'm sure nag-aabang na sila dito sa story mo. Kung magkano, price reveal na tayo. Ayan. At syempre kung ano yung mga features at inclusion ng story. Simulan natin dun sa, teka lang, kada-download lang natin ng Heto muna tayo sa hardbound. Actually, ako talaga, pinupush ko to. Sabi ni Julius, kahit wag na mag-hardbound, di ba? Pero kasi si Rex talaga, naniniwala siya dito sa project na to. At ako, na-imagine ko siya na hardbound. Na-imagine ko siya. Ang ganda-ganda niya sa stante ng MIBF. Sobra. So, heto na rin yung ating reveal. Ito yung cover. Ito na yung cover reveal pala natin. Masama ang presyo. Price reveal, cover reveal. So, ayan siya. Ito yung, hardbound to. Teka lang, ayusin natin. Namali ako. Na-shock ka ba? Huwag kayong mag-alala, may softbound naman yan. Pero ito yung hardbound natin kasi makapal talaga siya. Makapal yung story, guys. Hindi, nakita nyo naman ang makadamdaming mga ganap. So, makapal talaga siya. It's 300 plus pages siya sa short bound. Ayusin natin. Sinamali tayo ng feature. So, huwag kayong mag-alala kasi naman to, hanggang October naman yung pre-order natin with freebies. Diba? So, this is the hardbound, 336 pages, 5.25 inches by 8 inches. But ganito, naka-softbound pa rin. Pinalitan ko na. Dali lang ha, may topak yung Canva. Bakit ganun? Hardbound na to Saglit lang po Ayusin ko lang ulit. Sobrang ganda ng cover. Kasi sobrang ganda ng cover. Nainlove ako sa cover. Magpapasalamat na ba ako, Juris? Front cover artist Seville ba? Ayan, teka lang ha. Labas natin. Ayan. Ito, totoo na po to. Totoo na po to. Ito na po yung feature ng hardbound natin. Sorry. May mga technical, error. So, ayan. Ito yung hardbound. 336 pages. Bakit ganun? Ayaw niya mabago. Saglit lang ha. May topak ko to. Ayan o, hardbound na yung sinave ko. Promise. Okay. Dali lang. Nakita ko na problema. Sa iba pala ako nag-change. Ayan. Last na to. Sorry, Direk. Kasi paliwanag mo rin, ikaw yung pinagpaliwanag sa cover, no? Ikaw ang gumawa ng cover, di ba? Sumunod lang naman ako sa eksena mo. Hindi kasi nung una, yung cover, ayan, na-explain ko na nga. Yung cover kasi na to, originally, ayan, totoo na po to, hardbound na. Originally kasi, dapat para siyang, alam mo yung may background ng
sinaunang hindi naman sinauna, yung parang calligraphy lang, tapos sunset, ganyan. Hindi namin makuha-kuha ng isang artist yung gagawin. Hindi talaga ako mapakali. So, ginawa ko siya ng walang anything, image lang, at ayun, na-approve naman. So, ayan siya. Ito po yung cover natin. Same with the softbound, no? Yung hardbound, teka lang, kakalaruhin ko lang to. Yung hardbound kasi natin, hindi sure pala to kung makiklaim. So, babaguhin ko ulit. Baka kasi awayin ako eh. Para lang sigurado, yung softbound, ang sure natin na makiklaim sa MIBF. No? Lang, stop ko lang. Kasi kulang tayo ng time for the hardbound. Matrabaho kasi itong gawin. Kaya, we need more time pag inano siya, pinrint, at B9. B9. Kasi matagal siyang gagawin. Buti, sorry ha, nakalimutan ko itong detail na to. So, inalis muna natin yung Pero yung softbound, ayan. Ito siya. Balik natin. Kasi malilito ako sa babalik natin yung hardbound mamaya. Okay. So, ito naman yung softbound natin. Lumabas. So, ito yung softbound, guys. Same lang naman ang cover. 404 pages, 5.25 inches by 8 inches, softbound, matte laminated cover, hindi siya glossy. So, mas siya, mas social. Cream paper with bookmark, postcard. Ayan. Entry before pre-order. Tapos, 979 siya, guys, kasi makapal siya. So, ang pre-order natin ay ngayon, August 19 to October 1, 2023. Ang gulo nitong shipping. Pwede na siguro ito. So, tapos, release date niya is September 14 during Manila International Book Fair. So, meron po tayong booth. I-announce natin kung saan tayong aisle. Ayun. So, ang Lovers of Pages po may booth doon. Ayan. Shipping starts September 23. Pero this might change ha. Depende sa bulk ng task na gagawin. Ang mahalaga lang naman makarating sa inyo ng maayos yung libro. Kasi minsan, katulad doon nakaraan, di ba, bumabagyo, hindi naman natin pwedeng ipagsapalaran yung mga libro, baka lumangoy. So, yun. October 1 ang natin. Hanggang October 1 siya pwedeng i-pre-order with the freebies. So, ayan. Nakaka-excite. I-announce din ba natin yung raffle, juries? Raffle sa order? Ilan ba yun? Isa pa lang nagagawa ko eh. Hindi, ikaw bahala. Meron na ba dyan? Yung isa. Okay. So, yung mga bibili ng actually, yung bibili ng hardbound, sila yung may special postcard ng mismo ni Juris from her paintings. Meron ka na ba natapos? Yung isa, yung una. Ba't ko ito? Wala. Patingin! Patingin naman. Gusto kong i-paint yung bahay ni Lola Dadang eh. Yung bahay I think we still have time. Oo, pakita mo na lang sa amin yung natapos mo na. Pero ipapakita ko muna habang hinahalongkat mo. Ito po ulit yung ating hardbound. Ayan. Ba't hindi ko na naman natanggal to? Ano naman tayong error? Saglit, ako na naman may kasalanan. So, yung hardbound natin, hindi pala siya for MIBF. So, ito guys, in-adjust ko po yung shipping for the hardbound. Kasi baka matagalan. Pero pag maaga naman siyang natapos, is ipapadala naman to agad. Wait lang. Sorry, kasi magkaiba sila ng details. So, yung softbound, kung gusto nyo agad na makukuha yung libro, it's ready during Manila International Book Fair. Tapos, hopefully, okay na siyang after a week, i-ship para dun sa mga hindi a-attend ng book fair. Tapos, give us time for the hardbound.
Ayan. Iba's time for the hardbound kasi matagal talaga po siyang gawin. Pero yung softbound, ayan, ready na to for MIBF. Pasensya na. Narag ako eh. So, yun. May any questions? Hello kay Madel. Ayan. Ay, ano ginagawa mo dito? Kaibigan ko yun. Sandali lang. Nahihilo na ako sa dami ng gagawin. So, yun po. Yung 1799 natin na na book is, eto na, inayos ko na. Pwede naman, i-confirm natin. Tamo ton si Rex, hindi ba nililinaw eh. 6x9 daw po yung hardbound. 6x9 inches hardbound. So, kaya siya mas mahal. Ilan advice na ako ah. So, eto na, final na talaga to. Ito na yung final details. Okay. So, 6x9 pala. So, mas malaki siya. 336 pages, hardbound, matte laminated cream paper with bookmark, postcard, and freebie na painting postcard ni Juris. Ayan. Tapos, may magpaparaffle tayo, tama? Sa lahat ng bibili ng painting niya. Willing to let go lang choice. Ayan yan, pakita natin. I-ano ka lang. Solo layout. Ayan. Ito yung isa sa painting niya. So, guys, mahirap mag-paint ha. So, hindi lang postcard ang makukuha nyo kapag nanalo kayo doon. So, guys, order na kayo. Ilalagpag na natin soon ang link for the, what do you call this? So, heto na. Yung ating form for the order. Subukan ko pang gumawa ng dalawa pa. Pangatawanan mo ah. Kailangan natin yan. Sa'yo nakasalala yung freebies, ano ka? Ayan po, nasa ano na natin yung link. Ito yung Cognito Forms. Tuwing dapat hapon. Ayan. Pwede na po kayong umorder ngayon, guys. Kung gusto kong, actually, maganda yung hardbound. Kung nakita niyo yung summary, it's really good. Tapos, we make it a point na hiniwalay na namin yung postcard, hindi na siya inside art para hindi magka-problema kasi colored yung ano eh. So, yan. So, meron na tayong na-reveal na isang postcard design. At yan din ang ipaparaffle natin sa mga personal artwork talaga ni Juris. Ayan, nakaka-excite. Grabe. So yun guys, pwede na kayo mag-start umorder. Take note lang po ha, i-confirm natin kasi makakasama natin si Julie sa MIBF, tama? Wala kang choice. Makakasama natin siya sa MIBF. Kami rin sa Lovers of Pages makakasama nyo. From 14 to 17 nandun ako. Si Juris to be announced, pero pwede mo kaming samahan araw-araw kung gusto to ka na to. Hindi natin matinahin sa MIBF si Juris. Diba? Pero i-announce natin yung date ng schedule niya soon. Ayan. So, heto na guys. Order na kayo. I-check nyo na lang po sa comment section. Ayan. Makapal kasi talaga to eh. Tapos ito yung softbound ulit. Pakita ko ulit.
Ayan, 979. Mukha na typo error ako dun sa isa kanina. 979 siya kasi makapal talaga tong libro. At cream paper. Tanan! So, ayan. At syempre sa mga susunod, makakachika pa natin si Juris. 'Di ba? Habang nagpa-progress tong, ano na to kasi i-reveal pa natin yung isa niyang, i-reveal pa natin yung mismong book sample soon. Malapit na magawa para makita niyo yung quality ng mga libro. Na-excite tuloy ako. At sana next time kasama si Ate Agnes, yung kanyang editor, para mas masaya. Ma-guess natin. Kasi I'm sure yung iba sa inyo kilala si Ate Agnes, namimiss na rin siya. This is her comeback. Oh, may pa-comeback! Hara Girl Group! Ito yung pa-comeback ni Ate Agnes as an editor. Nakakatuwa. So, ayan. Any message, Juris? Invite mo na sila. Bili kayo ng libro ko. Parang awan yun. Hindi. Ayun, thank you una sa Lovers of Pages kasi, syempre, actually, nung pinlano ko ito, hindi ko alam kung ako ipapasa. Until si Sophia actually nag-suggest na sa Lovers of Pages ko ipasa. And, ayun, thank you sa mga sumusuporta hanggang ngayon. And, grabe, wala akong ayos-ayos. And, ayun, maraming salamat. Bili kayo ng libro and sana magustuhan nyo yung kwento. Ayan. Letter pa nga lang gusto ko na eh. Napaka-heartwarming. Grabe. Yung mga ready ng umiyak, bumalik sa panahon ng hapon. Baka nasa panahon ng hapon ng pag-ibig. Sure. Time travel kayo! Easy kayo, no? Doon mo pa napili. Grabe. Huwag nyo akong, don't hate me pag nabasa nyo yung libro. Dapat ba yata freebie natin tissue? Para sa mga iiyak? Hindi, pag natuloy yung book signing, guys, pag natuloy, ayan, abangan natin ang schedule ni Juris. Excited ako for you and for this story. Guys, please support Juris. At tingin ko may pa-price sa first na bibili itong si Don Rex. So, order na kayo. Wala bang pa-price sa Autorex? Punta ka kasi sa MIBF. Oo, punta mo ako. Hindi ko alam kung anong date. Ayan. So, nakaka-excite. Sa mga readers ni Juris, baka may message kayo sa kanya. May message kayo. Guys, kung gusto nyo humabol sa book signing, ay magpa-reserve na kayo. Although, meron naman tayo doon sa mismong event. Pero maganda nang naka-reserve. Lalo na kung i-grab niyo yung first copy. Ayan. Super excited na ako. Actually, may hindi mo siya reader, pero nakita niyo yung preview o order daw siya. Inaano na nga ako, wala pang pre-order nun Sabi niya, pwede na ba umorder? So, quality natin para maka-order. Ayan, excited na rin ako. O kaya papuntahin natin sa MIBF. Pwede ko ba ito i-announce sa Wattpad? Ano na, sorry? Pwede ko ba i-announce sa Wattpad to? Oo naman. I-ano mo to, bigyan ka namin ng copy para sa announcement. Ayan. Sige, para Oo, wait lang. Ayan, nasa GC na natin. Nag-reveal talaga sa GC. Ayan. Pag daw malayo, gaano po ba kalayo? Taga ibang planeta po. Saan ba? India. Nasa India yan. Kapag doon, dapat pwede naman pong EMS. Via EMS. Pero mahal po ang delivery charge Hindi naman kami ngayon pa lang pinagpapauna ko na. So, pwede naman po silang umorder. O kaya ipapadala nila sa family dito. Tapos, kung may pupunta ng India, tama ba ako? Doon na lang ipasabay. Yun po yung pinakamura.
Kasi per kilo yan, per kilo sa EMS. Pero like 7 days lang makukuha na agad. Or LBC or FedEx. Yan ang mga ano natin options. Basta nasa Earth makakarating. Mahirap kapag nasa busan. So yan po. Pwede na po kayo mag-order. Kahit dito nyo muna sa Pilipinas ipadala. Kunyari, wala pa kayong ano para doon, pang delivery sa kung taga ibang bansa kayo. Tapos, bumili na rin kayo pati ng ibang libro kasi nag-advise talaga kasi mas makakamura kayo sa delivery charge. Like yung the next kilo, kapag kasi may mga umu-order sa amin, yung first kilo mahal, but the next kilo parang 50% off na ang binaba per day lang. Depende kung saang bansa po kayo. So, yun. Kakantahan mo raw kami, Jules. Huh? Huwag mo ganun. Na-shock siya, no? Oo. Ano na ba tayo? Ayan, magwa 1 hour na tayo. So guys, order na kasi imo-monitor naman po nun kung sino yung unang makakabili. Umorder na kayo. At magkita-kita tayo sa Manila International Book Fair. Ang Lovers of Pages po ay may booth mula September 14 to 17. 14 is Thursday, 17 is Sunday. Tapos, i-announce namin kung kailan nyo mamimit si Juris para makapagpasign kayo. So, yan. Tagal ko lang hindi nagbubuksayin ilang taon na. Oo nga. Kaya chance na to para para ma-meet nyo ulit si Juris. At kahit saan hindi nagpapakita yan. Kinukulit ko yan na nakaraan pa eh. So, ayan. Any final message before tayo magpaalam? Sa mga new writers, keep on writing. And huwag kayong panghihinaan ng loob. Mahirap magsulat pero worth it kapag nandun na kayo. And sa mga readers, ayun, bili kayo. Huwag nyo makalimutan. Bili kayo. Bili kayo ng tuwing dapat hapon. Maganda. Ako nagsasabi maganda. Oh, ako na nagsasabi. Ako na nagsasabi na maganda siya. Huwag niyo akong i-hate after. So, very excited ako dito. Grabe. Sobrang nakaka-excite. So, magpapaalam na rin kami. Magkakaroon tayo ng live naman tomorrow with Ate Jasmine. Itry natin makasama siya. Ayan, congratulations daw. Bili kayo marami, guys. Ipamigay niyo sa mga friends. Magpapasko na, ilang buwan na lang, bare months na next month. Magpapasko na kagad. Parang kailan nagpapasko. Grabe, para makaulit tayo kay Juris. Order na kayo. Ayan, so, magkita-kita ulit tayo tomorrow. We'll try na i-guess si Ate Jasmine at si Dream Grace kasi meron tayong special announcement. At abangan nyo ulit si Juris dahil of course, makakasama ulit natin si Juris kapag nag-trailer reveal na tayo at pinakita na natin yung sample ng book. At huwag nyo rin kalimutan yung Summer Rain ni Sonia kasi pwede na kayong umorder. At si Dream Grace currently ay pre-order din yung book niya. May pre-order din. Kung gusto nyo makuha yung mga freebies kasama ng libro, order na po kayo kasi may special freebies galing kay Dream na magagaling pa sa Japan. Kaya yan. O, di ba tugma-tugma? May kinalaman sa Japan ng ating... Ayan na po. Ayan. Para makapag-ano na kayo. Ito yung mapapanalunan nyo guys sa raffle. Diba? Your own personal painting ni Juris. Gagawa pa ako ng dalawa. Ayan, meron pa daw dalawa. Lahat ba yan ipaparaffle? Oh, yun. Ayan! Yay! Uy, 3 painting na yan. Pag ako umorder dyan, bala kayo. Pag ako nanalo. Ako naman kayo ni Sophia. Grabe. Thank you very much, Jury, sa Ayan, sa pagsama sa ating live. Guys, don't forget to order.
Order na kayo ng Tuwing Dapit Hapon ni Juris Angela. Of course, yung iba pang books ng... Ay! Wait lang. Tignan pala natin yung form. Sorry. Yung form kasi... Anuhin ko ha. Bago tayo magpaalam, para makita nyo pala yung form na isa-sign kasi meron tayong special bundle. Sana sinamad. Sana nandito. May tiwala naman ako kay Joanne. Sige muna. Tayo ay mag-ano. Para makita nyo lang. Oo, syempre, isa na akong de Diyos. Kuya o bunso? Si Justin ay akin ng brother-in-law. Ayan. Email. Yan, nagka-reveal na tayo ng mga address. So, ayan. Kilala si Lolo, ayan, si Badong bilang mangungunang pabling sa San Fabian, Pilyo at Maloco. Walang babaeng hindi nahuhumaling sa angking kakinsigan ng binata. Wow. Ngunit bago ang lahat ng masilayan, di ba dong ang magandang anak na dalaga ng gobernador sa kanilang bayan, si Maria Soledad Mariano, tagapagmana. Pag-ibig sa unang pagkikita, unang beses pa lang na nasilayan ni Badong sa Soledad, ay sadyang nahulog na ang kanyang paglarong puso dito. Mula noon ay wala na ibang babae sa paningin niya kundi si Soledad lamang. Kaya gano'n na lamang ang saya ni Badong, binasa ko talaga, di ba? Nang malaman na mahal din siya ni Soledad. Sa paglalim ng pagmamahalan ng dalawa ay sinubok ng tadhana ang kanilang pag-iibigan na mariing tutulan ng ama ni Soledad ang kanilang relasyon. Meron ba dito kung heto ang 10 milyon layuan mo ang anak ko? 20 pesos. 20 pesos lang noong panahon na yun. Pinaglaban nila ang pagmamahalan kaya tumatong sila sa desisyon na magtanan. Ngunit sa pagsimula ng buhay nila may asawa ay dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig na nagbago sa takbo ng kanilang buhay at ang buong San Fabian. Ayan. Ito na po yung details. Ayan, for first 50 buyers pala ang ating freebie. So, dapat umorder na kayo. Softbound, plus hardbound. So, meron pala tayong bundle. So, isa sa'yo, isa kay friend. Makakamura na kayo dyan. Pero, ang alam ko, wait lang ha. Ipapaano natin kasi, ang alam ko, kapag meron pa tayong special bundle pa nito, pero hindi, i-ano muna natin. Sige. Ayoko muna ba may hindi na update sa usapan. Ayan. Kapag kinlik nyo guys, lalagyan nyo ng number. Kapag na-click nyo tas 0 lang, wala, 0 lang yan. So, ito kanyari yung order ko. So, pipili kayo, JNT, Shopee Checkout, MIBF, Lalamove, pwede naman. So, yung MIBF, wala kayong kailangan bayaran. Tapos sa JNT, ito yung mga price niya per location. JNT ang official partner natin. Tapos sa Shopee checkout guys, ito na, meron ng warning ang ating admin na mas mura nga naman siya. Let's say 38 kung dito lang sa Luzon. Pero ang risk noon, dahil hindi niya binayaran sa Shopee na yung actual price, yung mismong 979 halimbawa, hindi nyo dun binayaran, ang mababalik lang sa inyo yung additional na 20. Kasi hindi yan mako-cover ng insurance. Although mura lang yung delivery charge niya, it's a risk you have to take. So, ayun. Pero kung kunyari personally, kukunan nyo sa MIBF or Lalamove ba yan? At saka JNT, medyo may insured yung mga yan. So, eto na. Kunyari, sa MIBF kayo, hindi nyo siya nakuha. Pwede pa rin naman yun, pero babayaran nyo po yung delivery charge. So, check nyo yung total amount. Then, lagay nyo kung saan GCash, Maya, BPI, GoTime. Then, upload. Ang laki pala ng babayaran ko. 4,440. Ayan, ang aking babayaran na siya. So, eto, dito nyo ilalagay. So, ibig sabihin, before kayo makatapos ng nito, i-upload nyo muna yung proof of payment. Just make sure naman na tama yung email na ilalagay ninyo para walang problem.
at kumpleto rin yung address. Kasi yung iba minsan walang barangay o kaya dapat may purok pala, may sitio. So, ilalagay nyo na lahat kumpleto. Ayan. So, guys, order na. Ito yung Cognito form. Ipopost din natin to sa page ni Juris, sa iba pang sa Lovers of Pages, pati sa page ko na rin. Sa personal account ni Juris, lalagay din yun and other social media. So guys, order na kayo. Let's go. Pumili na kayo. Ayan. Excited na kami na mabasa ninyo yung libro. So, ayan. Order na po. Yung mga kunyari nasa abroad, hindi pa kayo sure, kunyari medyo namamahalan pa kayo dun sa delivery, ipabagsak nyo muna sa kamag-anak nyo dito. Sila muna ang mag-claim. Then, ipadala nyo na, kunyari may uuwi. Diba? Or kaya may ipapadala rin sa inyo abroad, edi sabay-sabay na. Para isang anuhan na lang kayo. While you're waiting na mag-ipon for the delivery charge. Para at least secure nyo na siya. Kasi baka mamaya, tapos na yung natin, time for the printing. Hindi na kami tumatanggap kunyari ng order. Tsaka kayo mag-order. So, yun. Okay, excited na talaga kayo mabasa. I-ano nyo na. Pero dun sa mga nasa abroad, ayun po, ipinagpapauna ko na mahal ang delivery charge. At wala tayong ebook nito, tama? Wala tayong ebook. Print lang talaga. Mas maganda So, guys, ha? Mas maganda physical book. Oo, mas maganda yung physical book. Mahawakan nyo, maamoy-amoy nyo. Amoy Lolobadong. So, ayan guys. Thank you for watching. Ayan, bago tayo umalis. Ayan, thank you, Jury, sa taon na to. Magkita tayo soon. At bago tayo maghiwa-hiwalay, heto ulit ang makabagbag damdaming liham ni Lolo Badong. Ikalima ng Hunyo. Para para sa inyong lahat, sa mga gusto ulit umiyak o kaya ngayon palang hahabol. So, heto na. Mag-enjoy kayo, guys, ha. And, nawala ako. Nalito tuloy ako kung saan ang here. Happy watching, guys, and good night. Night! Ikalima ng Hunyo, taong 1940. Minamahal kong dadang. Isang mapagpalang araw sa'yo, mahal ko. Naway nasa mabuti kang kalagayan habang binabasa mo ang liham na to. Walang araw na hindi ka naging laman ng aking isipan. Sa kabila ng init ng panahon, ay tila kasing lamig ng Disyembre ang aking puso. Dahil wala ka sa piling ko. Wala nang mas lalamig pa sa labis na kalungkutan na aking nararamdaman. Habang sinusulat ko ang liham na ito, ay kasalukuyan akong narito sa ating tagpuan. Bawat araw ay hinahanap-hanap ka ng aking puso. Nag-uuli lang sa mga yakap at halik mo. Tuwing pumupunta ako sa ating tagpuan, palagi akong nananalangin ng isang himala mula sa may kapal. Na sana'y dumating ka, magsapit ng dapit hapon. Ang aking liham sa pag-ibig ko, di hayaan na mag-isa ka sa kahit na ano. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Ligaya ng aking mundo. Kamusta ka na, mahal ko? Kamusta ang araw mo? Pinagbubuti mo ba ang iyong pag-aaral? Ako naman ay nasa maayos na kalagayan. Kahit hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Abala ako ngayon sa bukid. Nagsisimula na kaming magtanim rin ng mga palay. Nakakapagod at sadyang masakit sa likod. Ngunit sa tuwing naisip kita, hinawawala ang aking pagod. Nangangako ako na magkatrabaho mabuti sa bukid at sa target. Mag-iipon ako para sa ating kinabukasan. At para balang araw,
ay maiharap kita sa altar. Gagawin ko ang lahat para lamang maging karapat-dapat na lalaki na maaari mong ipagmalaki sa iyong mga magulang. Hintayin mo ako, mahal ko. Isang araw ay luluwas ako sa Maynila para dalawin ka. Maglalakbay ako kahit gaano malayo. Makita lang kita. Kalakip nitong liham ay ang aking larawan. Sinamahan ako ng aking mga kaibigan sa bayan para magpakuha ng litrato. Nang sa ganon ay may padala ko sa'yo. Upang sa tuloy nangungulila ka sa akin, ay maiibsan ito kahit papano kapag tinignan mo ito. Hindi na ako makapaghintay na muli kong masilayan ang iyong kagandahan na bumihag sa aking puso. Mahal na mahal kita, pinsan ko. Hanggang dito na lamang at maghihintay ako ng inyong kasagutan. Nagmamahal, Badong. Taong 1941, nang masilayan ni Badong sa unang pagkakataon, ang magandang mukha ng dalagang tila tayo sa kanilang bahay. Pag-ibig sa unang pagkikita. Hindi minsan ng dalagang iyon ang kanyang isipan. Nang ipagtanong, nalaman ng binata na anak pala ito ng gobernador ng kanilang probinsya. Dadang, iyon daw ang pangalan ng magandang dalaga na iyon. Inakala ni Badong hanggang tingin lamang mula sa malayo ang mga ari niyang gawin. Ngunit tila ang langit na mismo ang gumawa ng paraan para sa kanila. Sa isang pagtitipon, nagkaroon siya ng pagkakataong magpakilala kay Dadang. Hindi akalain ni Badong na ang dalagang tila kay Hinghing ay isa pa ng palabiro at masayahin. Hanggang ang simpleng pag-uusap ay nasundan ng unang lihim na pagkikita. At iyon ay nasundan para nasundan. Hanggang sa ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa malalim na pag-iibigan. Ngunit isang hamak na magbubukid lang si Badong kumpara sa pamumuhay ng pamilya ni Dadang. Wala man siyang maraming salapi, ngunit may pagmamalaki naman niya ang pagmamahal para kay Dadang. Pero hindi sapat iyon para sa gobernador. Nang malaman nito ang lihim nila, agad nito nilayo si Dadang. Dahil sa isang mabuti at mapagkakatiwalaang kaibigan na namasukan sa gobernador, nagawa nilang planuhin ang kanilang pagtatanan. Hi guys, and thank you for watching hanggang sa huli. Good night. Ingat kayo. Magkita-kita ulit tayo tomorrow pag natuloy yung live with Ate Jasmine and Dream Grace. Bye-bye. God bless you.